Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway again. Gagawa nga pala tayo ng reaction video dito sa napanood natin na mainit-init na balita tungkol sa mga nawawalang sabongeros na di mo natagpuan daw dito sa Bulkang Taal. So, panoorin natin mga bossing. Pero bago natin intro muna, let's go! Mga bossing, panoorin natin. Sama-sama tayong magiging karakli. Sa eksklusibo at muling pagharap niya sa GMA Integrated News, nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan, isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinangalanan at inidetalye rin niya ang umano'y mga mastermind at may kinalaman sa kaso. Kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang kampo ni Ang tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Sa muling pagharap ni alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano naging papel mo dito sa meeting sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Sa eksklusibong pareham ng GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umunoy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel ng mga ito. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Celso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsusupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Ayon kay Patidongan, nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Nakasaad umano rito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sabongero. Sa statement na pinadala ng kampo ni Atong Ang, sinabing maghahain siya ng complaint affidavit bukas laban kay Patidongan. Ihahain daw nila ito sa Office of Mandaluyong City Prosecutor. Ayon pa sa kampo ni Ang, isa si Patidongan sa nakipagsabwatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya.
Wala raw katotohanan. Walang basihan at malisyoso umano ang mga alegasyon laban sa negosyante. Sa katunayan nila, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong magsimula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa publiko at sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right to due process at maiwasan ang trial by publicity. Ikaw pala yung kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Eh, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni Patidongan. Ang mga ibinunyag ni Patidongan, hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malaca, pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasalaman sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso. Hindi, masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Ang 76 na taong gulang na ina ni John Lasco napaluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan kulong pa lang. How much more pinatay nila yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, matagal na nilang alam sa pamilya na si Ang ang suspect, pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang mag-recant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ayon sa Malacanang, patuloy na pinaiimbestigahan ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Hanggang sa mga oras na ito, sinisika pa namin makuha ang panig ni Gretchen Barreto at ang iba pang nabanggit ni Julie Dondon Patidongan. Samantala, mahigit 9 na po ang arestado sa illegal umanong raffle sa San Vicente, Tarlac. So yun na mga bossing, salamat sa panonood. Sa ulit, peace yun.